Station ng isang sikat na brand ng footwear. Sako-sakong peking paninda ang nakumpiska. Si Ruth Cabal, naka-alerto 24. Bahagyang nagkatensyon sa Green Hill Shopping Mall kaninang umaga nang sumalakay ang mga operatiba ng NBI Intellectual Property Rights Division. Maging ang media napagdiskitahan. Ang target ng grupo ang mga binibentang peking Crocs footwear. Sa bisa ng search warrant galing sa Manila Regional Trial Court, kinumpiska ang mga peking tsinela, sandals at sapatos. Napilitan tuloy na magsara na ang ilang tindahan. Kasama sa operasyon ang abogado ng Crocs USA na si Attorney Raymond Roland Rojas. Aminado ang kumpanya na apektado ng mga peking Crocs footwear ang bentahan sa Pilipinas ng orihinal na produkto. Ang mga peke kasi nasa 150 hanggang 500 pesos lang. Ang original, 1,200 hanggang 4,000 pesos. Overruns, stockouts, overstocks, those are all just fancy terms for counterfeit and fake Crocs. An original Crocs would have the tag behind it. It would state the name of the model and the size. Matapos isakay sa van ang bulto-bultong peking produkto, dumiretso naman sa St. Francis Square sa Mandaluyong ang raiding team. Sako-sakong peking footwear din ang nakumpiska sa mga tiyanggi roon. Inihahanda na ang mga reklamong trademark infringement at unfair competition laban sa mga tindahang nahulihan ng mga peking produkto. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Masama ang loob ni Senador Manny Villar sa malapit na kaibigan niyang si Senador Kiko Pangilinan. Pumirma kasi si Pangilinan sa committee report ng Senado kaugnay sa C5 Road Extension Project. Sa report, inirekomendang pagsabihan si Villar at ibalik ang mahigit 6 na bilyong pisong kinita umano ng kanyang mga kumpanya mula sa naturang proyekto. Ang sabi ni Pangilinan, mas binigyang halaga niya ang interes ng publiko kaysa sa pagkakaibigan nila ni Villar. Lumagda siya para bigyan daw ng pagkakataon si Villar na sagutin ang mga alegasyon. Dati na itinanggi ni Villar ang mga alegasyon sa kanya kaugnay sa C5 road controversy. Nagbayad na ng multa ang kampo ni Attorney Eli Pamatong kaugnay ng ipinataw na direct contempt sa kanya ng COMELEC. Pero sa halip na 200 piso na siyang nakasaad sa Rules of Procedure ng COMELEC, 500 piso ang ibinayad ni Pamatong. Nagsumiti na rin kanina ang kanyang kampo ng supplemental motion for reconsideration kung saan nakasaad na hindi naman binastos ni Pamatong ang mga commissioner. Wala naman daw siyang partikular na tinutukoy na magnanakaw sa kanyang pahayag kahapon. Nagbantay naman sa Manila City Jail ang kanyang mga taga-suporta. Hindi raw sila aalis hanggang nakakulong doon si Pamatong. Sobra na masyado ang indiscriminate na masyado si Atty. Pamatong ng ating COMELEC. So, yung ginawa ni Atty. Pamatong para sa amin, tama lang yun. Balikan po natin ngayon ang balita tungkol sa pagdala sa labi ni Press Secretary Serge Remonde sa Malacanang. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Dama ang pagdadalamhati ng mga taong nakasama ni Remonde sa 9 na taon niyang pamamalagi sa Malacanang. Maging ang Pangulong Arroyo nakakulay itim na damit bilang pagluluksa. Nagkaroon ng maikling programa para kay Remonde gamit ang isang audio-visual presentation sa saliw ng 3 paboritong kanta ng kalihim. Ipinakita ang mga larawan ng Cebuanong si Remonde nung bata pa siya, mga alaala ng kanyang buhay media men sa loob ng 18 taon hanggang sa maging bahagi siya ng Arroyo administration. Sa kanyang talumpati, ikinwento ng Pangulo na isa si Remonde sa mga nagbukas sa kanya ng pinto sa mga Cebuano nung senadora pa siya. Si Remonde raw ang madalas mag-interview sa kanya noon sa radio program nito. Ilang ulit din daw niyang nakatulong si Remonde sa paggawa ng batas para sa mga mamamahayag. Serge, we will miss you. But as you have Senyor Santo Niño beside you, and as Marit said last night, Santo Niño and Sunulog have played such important parts in the milestones in Serge's life. We pray that you are now singing Pit Senyor in heaven. Tinapos ang maikling programa sa paggawad ng Pangulo ng Order of Lacandula Award na ranggong bayani kay Remonde. Tinanggap ito ng asawang si Marit. Bago dumating ang labi ni Remonde, nakipagtanghalian muna ang Pangulo sa Malacanang Press Corps. Doon sinabi ng Pangulo na si Manila Bulletin Editor-in-Chief Chris Pulo Jun Icban ang acting press secretary.
Tapos si Ikban ng Bachelor of Arts in English sa UP Diliman. Ilang taon din siyang nagturo ng journalism sa kolehiyo. 1954 pa lang nasa media na si Ikban. Ilang beses din siya tumanggap ng scholarship grants mula sa ibang bansa. Huling bahagi ng programa ngayong gabi ang pagsasagawa ng necrological service para kay Remonde kung saan inaasahan na magsasalita ang kanyang mga naging kaibigan sa media at sa government sectors. Samantala bukas isang misa uli ang iaalay kay Remonde bago ihatid sa Villamor Air Base ang kanyang mga labi, papunta naman sa Cebu. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Jackie Rice gusto raw ipa-insure ang kanyang legs. Yan ang susunod dito sa 24 Oras.